O mga kababayan, presenting ang taong walang bahid ng kasalanan. Mabuti pa sa uwak mga kababayan. Si Claire Castro na ayaw daw sa fake news pero pumatol sa fake news mga kababayan para manira kay dating Pangulong Duterte. Akalain nyo mga kababayan, pumatol sa fake news na pinalabas ng grupo ni na George Soros mga kababayan. Alam nyo yan si George Soros? Yan ang tinaguriang nation destroyer mga kababayan eh. Dahil mayroong mga sariling mga propaganda mga kababayan na pinupunduhan nila ang pagsira sa isang bansa. Kapag hindi luluhod sa kanila mga kababayan, sinisiraan nila. Kaya nagpalabas si George Soros mga kababayan, yung kanyang grupo, ng mga artikulong mga panira na si Duterte daw mga kababayan ay pinakakurap na opisyales sa ating bansa. Wala silang ebidensya mga kababayan na konkreto na ninakaw ni Digong. At ang worst pa niyan mga kababayan ay naniwala naman itong Yusek ni Ngaba. Ay hindi naniwala mga kababayan ginagamit niya ang ganitong propaganda mga kababayan para manira kay dating Pangulong Duterte. Mas matindi pa yan sa fake news dahil alam mo na hindi totoo, pinakalat mo pa. Panoorin niyo po. Castro ay galit sa fake news. O diba, sinasabi nyo kayo ni Castro ay galit sa fake news. Ang tinutukoy niya mga kababayan, yung taga-PCO ngayon na si Jay Ruiz at yan si Claire Castro. Na di umano galit daw sa fake news mga kababayan, pero si Claire Castro, numero unong fake newser. O diba, bumanat si Castro. Yung isang grupo na yung OCCRP ay in-identify si Duterte noong 2017 as one of the most corrupt daw. Presidente. At hindi lang yan mga kababayan. Noong 2016, kakaupo pa nga lang ni Digong mga kababayan noong 2016, sinabi nila na si Duterte ang second the most corrupt na presidente in history mga kababayan sa Pilipinas. At noong 2017, naging numero 1 na daw siya mga kababayan. Daig pa daw ang Marcos Sr. na number 1 kurakot kababayan. At sino ang nagpalabas niyan? Etong OCCRP mga kababayan ni George Soros ng taga-Amerika. Mga propagandista yan sila mga kababayan Kapag hindi inline sa kanilang ideology at hindi sumusunod sa kanilang gusto mga kababayan, sisiraan kanila. Ang dami ng bansa na pinabagsak ng mga taong iyan George Soros, isa sa pinakademonyong nilalang dito sa mundo. Yan ang ginawang reference si Claire Castro, animal. Sino ang fake news dito? Castro, animal ka. Kapag magsabi ka ng kurakot, number 1 kurakot pa mga kababayan Yan ang pinopromote ni Castro ngayon dahil ginawa niyong reference yung sinungaling na mga pagbibintang ni na Soros. Kapag sasabihin mong kurakot, i-identify mo kung ano ang kinurakot. Mayroon bang mga hidden wealth ngayon na issue si PRRD? Wala. Sino ang may hidden wealth issue? Mga Marcos. Ill-gotten wealth pa nga ang tawag Sino ang kurakot dito? Walang basihan yung pinagsasabi ng OCCRP mga kababayan. Pinatulan ni Claire Castro ang demonyo. Na head of state. Meron talaga. Pero ang hindi sinasabi. Merong ganoong artikulo mga kababayan. OCCRP. Mga propagandist yan. Pero dito mga kababayan, ulol lang ang naniniwala dyan. At apparently, si Castro ay isa sa mga iyan. Nick Castro ay itong OCCRP ay isang grupo na pinupondohan ng USAID. At USAID. Ay ang isa sa mga nagpopondo nito ay yung Open Society Foundations ni George Soros. George Soros! Kayo na ang bahalang mag-research dyan kay George Soros mga kababayan kung anong ginawa niya dito sa mga iba't ibang bansa sa mundo. Kung paano niya sinira. Kayo na lang. Assignment nyo yan. Ford Foundation at Rocky. Tinangka nila sirain si PRRD dahil ayaw lumuhod mga kababayan sa kanila. Nagpalabas ng mga paninira at yan naman ang ginagamit ngayon ni Clariring Class Brothers Foundation na ito ay may mga agenda. Black agenda. Noong December 2024, sinabi ng agenda. Investigative reporter ng French newspaper, hindi atin, na Mediapart, na in-expose na yan ng iba't ibang media mga kababayan na yung sina Soros, yung ginagawa nila mga kababayan, kagaya nito OCCRP, ay fake, fake. Ay ang OCCRP na nagsabi na itong si Duterte ay corrupt
ay isang think tank na nag-i-influensya. Oo. Nag-i-influence sa mga utak ng mga tao, mga kababayan. Meaning, kinukurap ang utak ng tao sa pamamagitan ng kasinungalingan. Oh, tapos yan ang gagamitin ni Claire Castro. Isang kaululan, mga kababayan. At ito ay nagtutulak para yung mga hindi kursunadang mga leader ng Amerika ay imbestigahan for destabilization. Merong ganong aligasyon sisirain na nila. credible ng French media. Bakit hindi sinasabi ni Castro ito? Bakit hindi niya binibigyan ng konteksto yung yung basihan ni Claire Castro, mga kababayan, sinuka na yan ng iba't ibang bansa dahil liars. At example niyan, yung French media organization, mga kababayan, na sumuka doon sa media outlet nila Soros. Bigay, yung OCCRP, na hindi niya binibigyan ng konteksto. Hindi ba fake news yun pag gano'n? Mas malala pa sa fake news. Dahil alam niya at talagang tinitwist niya, mga kababayan, para manira lang. Sa fake news. Sir, ang puso mo. Hindi. Natatawa lang ako. Natatawa lang ako. Kasi funny. Huwag tayong ganyan. Fake news ba? May kontrata si Jay Ruiz sa gobyerno? Mayroong kontrata, mga kababayan, kahit i-deny pa niya na hindi siya ang may-ari niyan. Pero, kasali siya doon andun ang kanyang pangalan, mga kababayan, habang nagsasign ng contract. Whether or not, involved ka pa rin dyan. Huwag mong sabihin, wala kang tinanggap dyan kahit piso. Panya niya dati. Fake news ba yun o hindi? Presidente ba siya? Sales manager? Anong capacity niya? When he entered into a contract with government, pakisagot. Ayun. Hindi nga 200 million kinita mo, magkano kinita mo? Kasi etong dalawang tauhan ni Bangag, mga kababayan, kapapasok lang, grabe ng kontrobersiya. You will be up for scrutiny sa Commission on Appointments. At ito na nga yung sinasabi. Humandayan sa Commission on Appointments. Sabi ko, a presidential appointee, anyone in government should be like andun pa naman si Macoleta, mga kababayan. Caesar's wife. Hindi Caesar salad, Iba Caesar salad. Sarap yun. Dapat Caesar's wife ka, above reproach. Hindi po sinagot ni Ginoong Ruiz. Kaya nga, ano ba naman ito si Jay Ruiz? Sa halip na sagutin ng diretsyo, ang dami pa pasikot-sikot, mga kababayan. Ang anak ko! Dinamay pa niya ang anak niya, mga kababayan. Siya lang ang nandamay. Ano yung fake news na sinasabi? Ilabas nyo ang katotohanan kasi sabi ni Archibald Macleish, di ba? How shall freedom be defended? When it is attacked by arms. By truth when it is attacked by lies. Di ba? By democratic faith when it is attacked by authoritarian dogma. And in the final act, by determination and faith. Galit ka sa fake news, labas mo yung katotohanan. Kaso lang, mga kababayan, more fake news ang nilalabas. Kunwari, galit lang sa fake news dahil kapag critical sa kanila, mga kababayan, sasabihin agad nila na fake news. Wala na silang ibang explanation, mga kababayan. Yan lang ang sasabihin, fake news. Para mamatay ang issue. Tapos sila naman ang maglalabas ng panibagong fake news. That is the only way to combat fake news. Hindi yung bubusalan mo yung media, social media, nang gagalait. Pakukuhain pa ng prangkisa, mga kababayan. Ang daming vloggers ngayon, lalong-lalo na sa Meta. Dapat kumuha na kayo ng prangkisa sa Kongreso. Yan ang kanilang binabalak, mga kababayan. Walang rule sa social media. Meron pong safeguards, demanda mo bago sasabihin niya. Ang unang yung impulse niya ay demanda, pero nung natulugan ko, wag na ma-distract pa tayo. Di ba si Jay Ruiz? Dapat i-demanda na niya. Kung fake news yun, mga kababayan. By the way, ang nagsabi pala nun, mga kababayan, about sa issue ni Jay Ruiz ay parang mainstream media na rin yun, Politico.com, mga kababayan. Legit yan na mainstream. Pero maliit lang. Talagang madidistract ka kung hindi mo masagot yung lingering doubt in the minds of the people na there's something wrong. Hindi ko sinasabing there's something wrong. Ang sinasabi ko, nagkaroon na ng pagdududa. Tanggalin mo yung duda namin. Hindi yan magtatagal, aalis na rin. Ay hindi, sisibakin. Pati yan si Claire Castro, mga kababayan. Boss, pakita mo na above board yan, walang problema dyan. Ano ba? Kasi hanggang ngayon pa lamang,
iba-iba na sinasabi nyo, paano hindi magdududa? So, ibig sabihin, attorney, dahil sa nagsalita siya ng fake news, dun lang yata na-focus yung issue eh. Oo, nung nabiktima Kung lang hindi siya siya ng fake nagsalita. news. Pero kung sila ang nagbibiktima ng fake news, katulad yan DOJ, Hindi, katulad ni Claire Castro, mga kababayan, na ginawang pinakakorap daw si Duterte at ang kanyang basihan ay yung propaganda ni George Soros, mga kababayan. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.